Breaking na breaking news po mga kababayan. Diyos ko po, ito po ang matinding balitang sumabog ngayong umagang ito. Napakatindi ng balitang ito na ikagugulat ng bawat Pilipino. Nako mga kababayan, Senador Marcoleta, may matinding pasabog na kinagulat ng mga animal na bendalo. Dito po mga kababayan, pati si George Garcia ng Comelec, talagang matindi. Isipin nyo mga kababayan, yung statement ng ombudsman kay Boying Rimulya at kay George Garcia ng Comelec, si George Garcia, absuelto talaga si Marcoleta dito at wala pong nilabag na anumang mga alituntunin dito sa campaign donation na talagang hindi po gumawa ng kasalanan si Senador Marcoleta. Kaya dito mga kababayan, Senador Marcoleta napalundag sa tuwa. Talagang nanginginig po yung mga bendalo dito mga kababayan. Maski si Sara talagang bumisita po. Robin Padilla bumisita. Alam nyo ba ang ginawa ng mga bendalo ni Dayunyor? Aba, ipinagbawal nang bisitahin si Senador Marcoleta. Di ba katarantaduhan ito? Kawalang hiyaan? Bakit? Bawal na bang dalawin si Senador Marcoleta kung ano ang kanyang kalalagayan doon? Nakita nyo naman, nagpapagaling po sa hospital. Dahil po, syempre, sa sama ng loob, mga kababayan, ikaw ba naman kulong na walang kasalanan? Diba? Syempre, 72-year-old na. Parang Tatay Digong. Matanda lang ng ilang taon. Si PRRD dito. Ganon din ang ginawa ni Dayunyor dito. Dito rin, mga kababayan, Attorney Marcoleta at Anthony Taberna. Naku, may pasabog na naman, Diyos ko po. Kinatataranta ng palasyo dito at na Anticlair. Nakita nyo naman mga kababayan, tag-ulan na. Naku, may pasabog din ang Net25 na kinataranta ng mga senador na bobo. Isipin nyo, gagawin ba namang 12 lang ang boto? Maski si Chis Escudero, pinag-iinitan na. Bali-balita, ipapaaresto dahil hindi nagustuhan ni Boying Rimulya ang kanyang mga sinasabi sa impeachment. Ang nasa batas kasi, mga kababayan, ay 16 votes. Two-thirds po ng 24 senador para mapabagsak nila si Sara Duterte. 16 dapat, pero ang gusto ni Tito Soto at ni Ping Lacson na kanilang kinokontest, 12 na lang daw. Huwag nang pahirapan ng taong bayan daw. Huwag nang daani sa mga teknikalidad. Isipin nyo yung mga bendalong ito Kaya dito mga kababayan, tama lahat ng sinasabi ni Senador Marcoleta. Nako, pakinggan po natin. May sinasabi siya sa Net25 at dito. Matinding pasabog ito na talagang ikinatuwa ng sambayanang Pilipino. Lalong-lalo na sa mga kapatid na nagmamahal kay Senador Marcoleta. Kahapon lang mga kababayan kahit bumaha, umulan ng napakaraming niebe. Ibig sabihin mga kababayan inulan ng tao kahit bumaha sa Metro Manila. Sa Liwasang, halos kalahating milyon daw ang pumunta. Yun yung bali-balita, pero nakita ko sa video sa drone shot, libo-libo, mga kababayan ko. Talagang nataranta yung palasyo. Grabe! Naka-lockdown pati. Takot na, mga kababayan. Dahil galit na galit ang taong bayan dito. Isipin nyo sa Bagyo. Bundok yon. Pinakamataas sa bundok sa buong Pilipinas. Isipin nyo, bumabaha na.
Kasi nga mga kababayan, wala namang ginagawa na paglilinis sa mga butas at mga kanal ang gobyernong ito. Puro bulsa dito sa kanan, sa kaliwa, bulsa sa likod, bulsa sa bunganga, lahat ng butas, nilalagyan ng pera, ilagay sa maleta. Mga hestas barabas. Di ba mga kababayan ko, kaya nagwawala ang taong bayan? Nakita nyo po, si Auntie Claire at si Meme M at yung kanyang asawa, bumisita, umutang sa Canada ng 2 billion dollars na investment daw, di umano. Sabi nga ni Kiko, nako, pinautang na naman si Meme M. Nanakawin lang. Ayun, pinagmumura sila ng mga kababayan natin sa Canada. Yung mga OFW doon na nagprotesta. Talagang ginantihan si Auntie Claire sa kanyang, ang baho kasi ng bunganga nito. Sabi ng mga kababayan natin, mga kababayan, ang baho pagka nagsasalita sa press con Puro na lang sinasabi, Duterte, Duterte, kahit walang kasalanan Kahit yung nangyaring putukan at malagim na krimen sa Tacloban, sa mababang paaralan doon, kasalanan daw ni Duterte na naman. Basta pagpasabog ni Auntie Claire, kasalanan lagi ni Tatay Digong. Ganun din ang sinabi niya sa mga kababayan natin na galit sa kanila. Nagprotesta doon. Dahil daw si PRRD ang kanilang idolo, manang-mana daw sa pag-uugali. Nako po mga kababayan. Kaya yun, naitakwil sila, itinaboy sila ng mga kababayan natin. Diyos ko po! Eto na ang pasabog ni Senador Marcoleta at ni Anthony Taberna. Ito po. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay daan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananay kahit na medyo magtagal po. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay daan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananay kahit na medyo magtagal po. Ayan mga kababayan, ito po yung Marcoleta nagbigay ng mensahe sa publiko matapos ang aresto niya. Maynila, nagbigay ng mensahe si Senador Marcoleta sa kanyang mga taga-suporta habang nananatili sa PNP General Hospital matapos siyang maaresto kaugnay ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Sa isang video nakuha sa pagbisita ni broadcaster Anthony Katunying Taberna, hinikayat ng senador ang publiko na manatiling matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa kabila ng kanyang kinakaharap na legal na hamon. Ayon kay Senador Marcoleta, ang bawat pagsubok ay bahagi ng buhay at hindi dapat maging dahilan upang mawalan ng lakas ng loob. May Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran ay laging mananaig. Kahit na medyo magtagal, anya, nauna nang kinumpirma ng PNP General Hospital na sumasailalim siya sa gamutan at medical evaluation matapos na ma-diagnose na may mild pneumonia, paglaki ng puso, cardiomegaly at degenerative disc disease sa cervical spine. Dahil dito, mananatili muna siya sa hospital sa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya. Ang kasong plunder ay nanatiling isang akusasyon at hindi pa nangangahulugan na napatunayan ang pananagutan ni Senador Marcoleta sa korte. Ayan po mga kababayan ko, matindi. Ito ay balita sa Pinoy Showbiz. Ayan po. Eto naman si Katunying. Eto, dinalaw din ni Katunying po ito. Mga kapatid, may kasama ako. Si Senator, si Dante Marcoleta, binisita ko lang dito. Dante, batiin niyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin.
lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananaig kahit na medyo magtagal po. Thank you po, Kadante. Mag-iingat po kayo palagi at sana mas maging okay po yung health ninyo. Thank you po. Mga kapatid, may kasama ako. Si Senator, si Kadante Marcoleta, binisita ko lang dito. Kadante, batiin nyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananaig kahit na medyo magtagal po. Thank you po, Kadante. Ayan mga kababayan, ano naman ang sinasabi ng mga komento? Ito po yung mga komento. Pakinggan po natin. Palagi din naman kitang dinadalangin po. At kita nyo po mga kababayan, biglang nagkasakit. Ay mga ano ito, mga tangalista ito. Ang plastic ni Katonying, we love Senator Marcoleta. Ayan. Alam nyo mga kababayan, sinisiraan lang si Katonying dito. Alam natin yan. Alam natin si Katonying ay matinong tao ito. Yung lahat ng paninira kay Senador Marcoleta ay fake news po yun. Huwag mo idamoy ang Diyos, ba? Mga tangalista. Biglang siklib. Nako. We love you po, Senador Marcoleta, lokal ng Ipilan, Palawan. Ayan, mga kababayan. Alam natin yung mga inggit-pikit dito. Yung mga amo nyo na mga Hestas Barabas, sila na ang nagnakaw. Sila pa yung nandun. Nakita nyo naman, tuwang-tuwa sila nung inaresto si Senador Marcoleta. Pero hindi nangangahulugan, talo na tayo mga kababayan. Napakalupit ang sinabi ni Senador Marcoleta, ay nababagbag ang aking damdamin mga kababayan, naiiyak po ako. May Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran, ang panalangin, palaging mananaig. Ayan, nakakaiyak po na mensahe, nakakakilabot po ito. So ngayon po mga kababayan, pakinggan po natin ang pasabog dito sa Net25. Ako, magugulat kayo, may pasabog na naman ang Net25 dito. Ito po. So, bago yun mga kababayan, tignan po natin dito sa, alam natin, si Senador Marcoleta, binisita po ni Vice President Sara Duterte at ni Idol Binoy, si Robin Padilla. Binisita po sa ospital kung saan doon namamalagi pansamantala si Senador Marcoleta. So dito, hinigpitan na ng kapulisan. Ako, utos na naman si Dan Junior nito. Tingnan nyo mga kababayan. Pakinggan muna natin to. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Ito po yung ginawa po ng nangyayari na bakit ayun na nilang makabisita yung mga taong nagmamahal kay Marcoleta. Ito po. Tinanong ng isang judge doon sa third division sa mga taga PNP GH natin. Yun nga, bakit daw ina-allow yung may mga visitors despite the condition na sinasabi ng doctors sa PNP GH na meron siyang pneumonia. Rerepasuhin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang latag ng seguridad para kay Senator Rodante Marcoleta sa loob ng PNP General Hospital. Ayon kay CIDG NCR Chief, Police Colonel John Giagi, masihigpitan na nila ang pagsala sa mga nais na bumisita sa nakakonfine na senador. Yeah, actually nire-restrict nga natin kasi nga may pneumonia. Kasi syempre sinasabi nga natin bababa na yung immune system niya, kaya nililimitahan natin yung visitors niya at the same time yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya, doon kay Senator Marcoleta. So as not to endanger or mapalala pa yung kanilang kondisyon. Ginawa ni Giagi ang pahayag matapos na questionin ng Sandigan Bayan ang sunod-sunod na pagtanggap ng bisita ng mambabatas.
Sa dinami-dami po noon na nagre-request, 2 lang po yung pinayagan doon. Ang ating Vice President, no, si Sara Duterte, and Senator Robin Padilla. Nauna nang sinabi ng PNP General Hospital na mayroong mild pneumonia si Senator Marcoleta. Consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. Nitong mga nakaraang araw, binisita ni Vice President Sara Duterte at Senator Robin Hood Padilla si Senator Marcoleta sa loob ng ospital. Pero nilinaw ni Giyagi na personal request ito ng senador kaya binigyan nila ng pahintulot. Ito ay personal request ni Senator Marcoleta na gusto niyang bumisita sa kanya aside from his legal yung mga attorneys niya. Okay? Again, sinabi kanina, bakit daw hindi naka-face mask? Hindi po naka-face mask sa labas, kaso pagpasok niya, syempre po, naka-face mask po yun. To give clarification. Hindi naman masabi ng opisyal kung kanino nagpaalam ang isang malapit na kaibigan ng mambabatas na nakita sa video na nag-uusap na walang suot na face mask. Dagdag pa ng CIDG-NCR, nakahanda sila sa anumang oras para ihatid sa Sandigan Bayan ang senador sakaling mabigyan na ng medical clearance ng mga doktor. Ayan mga kababayan, so indefinite po yung pamamalagi ni Senador Marcoleta, ang ating mahal na kapatid. Indefinite po. Hindi natin alam kung kailan po mamamalagi sa PNP Campo Crame General Hospital. So yan po, at dito may pasabog po ang Net25 na magugulat kayo dito. Mga kababayan na ito po, pakinggan po natin ang pasabog na ito. Kulay-kulay, sabi nila. Ano man ang iyong paniniwala, ano man ang iyong relihiyon, meron silang ginagawang peaceful people's rally. Yan. Ayan, sa kasalukuyan dyan Pero, sa yun na nga, Liwasang sitwasyon. Bonifacio. Narson, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Ano, ha? Tignan natin. At ito nga pala, Narson, may kinalaman sa buhos ng ulan na yan. Tayo ay, may mga nagbata pa nagtatampisaw sa iba't ibang lugar. Pero alam mo ba, saan ba ito? Yung nangyaring landslide dyan po sa Malapatan, Sarangani Province. Na matindi. Oho. At ang ulat ay meron pong mga namatay. Isang pamilya po ito na natabunan ng ano. Oy, grabe. Yan, nakita niyo po yung video. Oo. Tao po yung hinuhugot na yan, ha? Opo. Huwag na natin ipakita. Hindi medyo maganda. morbid po yung bagay na yan. Ano, ha? Oho. Yun po. Madaling araw dito nangyari na son, eh. Yung madilim pa, wala silang kamalay-malay, gumuho yung lupa. Ibabalita ba ito ni Eli o pwede na namin bagitin? Kasi nakalagay dito, i-report yata ni Eli Dumabok mamaya. Ano, ha? Abangan natin mamaya. I-report ito mamaya. Ayun, sige, abangan po ninyo. Bagamat yan po yung naganap kaninang madaling araw. Ano, ha? Meron atang isang natagpo ang buhay sa nabanggit na area. Doon naman sa Surigao City, ayun, may natumbang malaking kahoy dyan. Malaking kahoy. Mamaya, ibabalita rin ito naman ni Jebs Juanite. Hindi natin alam kung may mga nabagsakan dito. Ayan mga kababayan, dito kasi, naku po, sa Metro Manila, sa Baguio, grabe ang baha. Malabon. Talagang yung mga bahay halos nasa bubong na mga kababayan. Tapos sasabihin ng isang senador, kalimutan na natin ang flood control. Mas maraming mabibigat na problema na dapat harapin ng gobyernong ito. Bakit pinagtutuunan ng pansin at nag-aaksaya sa pag-iimbestiga ng flood control? Kalimutan na natin yan. Huwag nang imbestigahan yung mga Marines. Nagkakalat lang sila ng chismis. Sabi ni Erwin Tuplok na hinahamon na pag meron daw siyang pangalan sa Cabral Files ay magre-resign daw bilang senador. Sa tingin mo, ilalagay mo ang pangalan mo doon. Yun yung mga komento eh. Kaya dito, may pasabog ang Net25. Bumaha sa Manila na naman na talagang nagtampisaw pa mga bata na hindi nila alintana
ang sakit na kanilang makukuha sa leptospirosis. Diyos ko po! Grabe talaga ang flood control na ito mga kababayan. Hinahabol sila, lalo si Erwin Tuplok. Hinahabol ng baha. Nako po mga kababayan, tignan niyo po. Oo. Matindi po ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. At dahil dyan, doon naman sa Canlaon, hindi ba kahapon, binalita natin, nag-alboroto. Oo. Malaki yung ibinugang Aspol, oo. 88 flights ang kanselado dahil ho sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Ang dahilan ba yan? Grabe. Oo. Akala ko pa naman, dahil sa sama ng panahon. So ito'y dahil sa Canlaon ito. Ayun. Karamihan sa mga apektadong biyahe po, yung papunta at pabalik ng Visayas region. Oho. Ayan paano ka nga naman lilipad dyan, di ba? Ayan, grabe ang mga kinakaharap na problema ng ating bansa. Corruption, baha, pagputok ng mga bulkan, mga krimen, mga snatcher, magnanakaw, mga rapist, mga durugista ng pulburon. Nako po, mga kababayan ko. Ngayon kaya binabaha lalo, wala namang ginagawang trabaho itong DPWH, itong gobyerno ni Do Jr. para hukayin man lang yung mga baradong mga lagusan ng mga kanal-kanal dyan na patuloy na bumabara. Kasi nga mga kababayan, kunwari maghuhukay sila, yung pala, bulsa na naman sa maleta. Diyos ko po, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito sa pasabog na ito? For transparency, for a better democracy. Shout out po kay Ma'am Mirna Aura, kay Gaspar Beltran at sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood at sumusuporta dito. At magbasa lang po tayo mga kababayan ng mga komento. Ito po ang mga pasabog. Good morning, Brother Imelda Focon. Anong po kayo? Anong lugar po kayo? Sana maayos ang pag-vlog mo. Reaction nga ito Kinigigil mo ko. Sabi ni Marion Yanson. Sana kayong lahat ng vloggers ilagayin nyo ang date. Sabi ni Gloriam. Para alam namin, updated, minsan ang reaction po ito. Tayo, updated po tayo. O ayan po, Gaspar Beltran, salamat. From Cebu. Yoli Valdez from Cagayan Valley sa Isabela. At sa mga kababayan natin, kay JJ, kay Ma'am Mirna Aura, kay Ma'am Luke Isip ng taga Pampanga pero based sa England. Kay Sir, lahat po na Luke Isip family, salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. At i-like at i-share ang video ito para kumalat ang balita. At malaman ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy ang mga balitang pagnanakaw sa ating bansa. Okay po? Salamat.